Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay meron nga pala akong gagawin today. At meron ako ditong dala na eto ulit, tray ulit at gunting. Dahil magka-cuttings ako ulit ngayon dito sa loob ng mini greenhouse. So ayan guys, ayan yung hitsura nila. Kapag dito tingnan, ayan. Napakainit, alas 3 ng hapon ngayon guys. So ayan yung hitsura kung i-compare dati nung December, 'di ba? Sobrang layo ng hitsura nila. Tapos yung kinatings ko nga pala nung nakaraan, eto na sila. Ayan. Eto na yung mga kinatings ko na puro steel at mga sino ba to? Si ghost plant, ayan. Tapos yung dendrogen dito ko nilagay. Tapos eto si purple delight at eto rin. Yan, pinagsama-sama ko sila dyan. So ang gamit ko nga pala na dito, potting mix dito ay Kanuma. Tapos, akadama, yung medyo malaki, ayan, medium size. Tapos, gardening soil at konting carbonized rice hull. So, yun lang yung halo ko. Ayan, natanggal na. So, ito kahapon ko lang tinanim. Ayan, oh. Parang nakapatong lang sila. Or nakatusok konti, ayun. Tapos, yung katulad din ng dati, yung style ng pagtanim ko. Yung sa gilid, ito, yung mahaba, nilagay ko sa gilid and then paliit ng paliit. Kasi kapag yung mahaba, nandito sa gitna, kapag humaba na siya, matabunan yung mga maliit dito sa gilid. So, kapag nagtanim kayo ng burros tail, na ganitong style, ilagay ninyo sa gilid yung mahaba. Yung mga mahabang stem na, sa gilid ninyo ilagay hanggang paliit ng paliit. Yan. Tapos, nilagyan ko ng eto. Yan, sinubukan ko lang lagyan ng si ghost plant. Ayan. So yung tinanim ko din doon sa yung pot na yung mahabang pot. Ayun. Ganito din yung style. Kaya lang, ang kaibahan lang ay mas marami lang yung burros tail na nilagay ko. Kaya nung nag-stable na yung burros tail, ayun, mas makapal na siya tingnan agad. Compare dito na medyo may gap in between. Ayan. Hindi sila sobrang dikit. So nakaano lang to guys, wala pa silang mga ano ba to? Walang mga ugat, nakatusok lang yan. Ayan. At mayroon nga pala akong sa inyo. Bumaha nga pala kahapon dito. Kung nakita ninyo, basa na naman. Dito rin. Ayan oh. Yung ng tubig, daanan ng tubig sa gilid, nabasa. Kasi kahapon sobrang lakas ng ulan kahapon guys. As in, sobrang lakas. So binaha na naman ulit yung mini greenhouse ko. Tapos nag-bottom watering na naman ulit. So ito rin, bottom watering din oh. Dry sa ibabaw, basa sa ilalim. Pati rin ito. Dry sa ibabaw. Pero yung mga ugat kasi nito, nasa ibabaw pa lang, wala sa ilalim. Ito talaga as in, basang-basa siya. Marami siyang ano ba yun? Na kuhang tubig. And then, yung mga babies ko rin dito banda basa oh. Basa sila dito. Ito rin dito. Nabasa din. Nag-bottom watering yung mga ko dito. Yung mga babies ko. Tingnan natin. Dito banda hindi na. Ayan, tuyo sa ilalim. Kaya hindi pa rin siya kulubot pa rin yung napaka-soft pa rin. So bali dito lang yata yung ayan, dito lang yung kasi medyo
mataas dito banda. Yung ginawa ko to, medyo pinataas ko konti. So hanggang dito lang yung basa. Ayan. Tapos yung iba kong mga leaf propagation nandito pa sa ilalim. Ayan. So kailangan ko na siyang unti-unting ilabas dito kasi yung iba may mga babies na. So kailangan na nilang makareceive ng init pa konti-konti para hindi sila mag-leggy. Ayan. Pero dito kapag hapon nakaka-receive sila ng sunlight kasi kung nakita nyo naman, ayan oh. Unti-unti na kasing patagilid yung sunlight namin. Ayan. Yung gagawin ko nga pala ngayon ay mag-cuttings. Meron akong gustong i-cuttings. So, itabi muna natin baka mahulog. Ayan. So, ito yung ika-cuttings ko. Ito siya. Yung nai-propagate ko sa Tito Vance variegated pero hindi siya nag-variegate. Ito yung gusto kong i-propagate. Kasi yung nakatanim sa pot ko na ganito, ano siya, nagmashi at nagkaroon ng stem rot. So nagbaybay na siya. Kung kailan siya kumapal, nagbaybay na siya. Nakalimutan ko nang ipakita sa inyo kung saan na siya. Nasa bahay kasi siya. So ayun. So ngayon, ayan. Ayan. Tapos yung mga yung mga dahon, yan. So ayan, meron akong 5 natukuha ngayon na harvest. So ito is magkakaroon to ng mga bagong suloy system. Ayan. Tapos ang ginagawa ko, ito, kasi dito lumalabas yung bagong ugat. Sa mga ganito, kadalasan dito lumalabas yung bagong ugat. Dito sa pinagtanggalan mo ng dahon. Kaya kailangan mong tanggalan ng dahon kasi dyan magpuproduce ng bagong ugat. Ayan. Meron din dito, syempre dito sa gitna. Ayan, magkakaroon din siya ng bagong ugat dyan sa gitna. Pero, ang pinakaunang labasan ng ugat is dito sa gilid. Yung tinanggalan mo ng dahon. Dyan kadalasan lumalabas yung bagong ugat. Kaya tinatanggalan ko ng dahon. Ayan. Tapos itong dahon na to ay pwede nating gawing leaf propagation. Ayan. Gusto ko kasi itong paramihin, guys. Ayan. Tapos ito, dahil sanay na siya sa sa init, hindi ko na siya ilagay sa ilalim ng patungan. Ayun. Hayaan ko lang siya dito mag-dry yung pinagputulan. Saka ko na siya itanim. Ayan, siguro bukas itanim ko na, itusok. Katulad nito, tinusok ko lang. Kahit walang mga pero yung ginamit kong lupa is dry. Ayan, tinutusok ko lang sila pati dito. Ayan. Tinusok ko lang. Wala pang mga ugat yan. Tapos, ito rin. Itong mga, sino ba to? Si Ellen. Gusto ko rin itong paramihin. Kaya, i-cuttings ko na ngayon. Yan. Yan. So, ngayon, mainit pa rin sa amin. Pero kung naano ninyo na nagka-cuttings ako, kasi kapag taglamig na or autumn na, magiging busy ulit ako sa bukid. Magtatanim ng mga pang autumn na gulay. Ayun. So ngayon is nagpupunla pa lang ako ng mga ilang gulay pa lang. Ayun. Kaya wala pa masyadong ginagawa sa bukid. Mainit kasi. Tapos hindi ako pinapayagan ng biyanan ko na laging nandito sa bukid kasi nga napakainit, baka ma-heat stroke. Kaya hindi ako masyadong nagbubukid ngayon. Kapag pumunta ako dito, yung kumukuha lang ng gulay. Ayan. Tapos uwi agad. Pero yung tatambay, hindi masyado. Hapon, yung
magdilig or mag-check ng mga succulents hapon lang, yung padilim na, yun yung kadalasan na magpunta ako dito. Ayun. Ito natanggal na siya, oh. Wala pa siyang ugat. Pati ito, iano natin. Yan. Tapos ito, itanim natin dito. Yan. Tanim na natin. So dito pala siya galing. May nabulok pala dito. Yung kalahati na ano na, ito yung ano, mayroon na siyang ugat. Dumidikit na sa ano, sa lupa. So ayan guys, meron ako maraming elen. At meron din akong tanggalin na elen doon sa ano, punta tayo. Dito sa ito. Meron din akong gusto ditong tanggalin. So syempre, bago natin tanggalin yung elen, i-update ko ulit kayo. Ayan. Parang hindi sila maganda guys, yung tubo nila dito ngayon. Ayan. Parang ano sila, sobrang dry. Sobrang dry ng lupa. Ayan, oh. Pero sa ilalim, moist. Moist naman sa ilalim. Siguro dahil naulanan, umulan, kaya nag-absorb ng ano, ng tubig. Ayan, dahil malakas yung ulan kahapon. Pero ano yung tubo nila, hindi masyadong maganda. Tingnan ninyo tong ano ko, oh, marinate ko, oh. Napakapayat ng dahon. Ayan. Diba? Payat yung dahon niya. Tapos ito, oh, si Tito Buds, oh, okay pa rin siya. Nagmasi yung ano, ano yung ano, oh, stem. Pero nagkaroon na siya ng bagong ugat. So ayan guys, hindi maganda yung tubo nila dito. Sa umpisa lang maganda, pero napansin ko habang tumatagal is parang pumapayat sila. Hindi ko kasi sila dinidiligan. Ayan. Hindi sila nakaka-receive ng tubig. At mayroon din silang eto, plastic. May plastic din sila, kaya ganun. Dry na dry sila. Pero yung elen ko, ang taba ng dahon. Oh. So, ito yung gusto kong ano, i-cuttings. So, cuttings natin ngayon. Taas ko muna to. Yan. Yan. So kapag gumamit kayo ng gunting, yung gunting na gamitin ninyo is ano ninyo, i-disinfect ninyo. Pwede ninyong pakuluan. Ayan. Kung wala kayong pang-spray, mahal kasi bumili ng pang-spray. So, ako ang ginagawa ko is, binubuhusan ko ng mainit na tubig bago ko ginagamit. Ayan. So, ayan guys. Nagkakaroon din ng mga ano, nanlagas yung mga dahon. So, yan guys, yung ano ko ngayon. Ayan, meron akong natanggal. Tapos ito rin. Ito rin. Kasi gusto ko itong paramihin, kaya i-cuttings ko na ngayon. So, ito is napaka-common na succulents. Pero, ngayon is, ano na siya ngayon dito sa amin banda. Yung nahirap na siyang hanapin kahit napaka-common na succulents. Mahirap na siyang hanapin dito. Kahit yung, ano,
ano ba yon? Yung super bump. Yun. Mahirap hanapin yung super bump ngayon dito. Dati lagi ako nakakakita ng super bump, pero ngayon ano na, mahirap na siyang hanapin ngayon. Yan. Yan guys. Yan. Tapos magkakaroon siya ng mga bagong suloy kapag kinatings mo yung head nila. Yan. So, lipat tayo dito. Yan. So, ako kapag nag-cuttings ako, hindi ko na nilalagyan ng ano, ng kung ano-ano dito. Yung paugat, dati gumagamit ako ng mga powder na inilagay dito. Ngayon hindi na. Yung paugat, ngayon hindi na. Hinahayaan ko lang na ganito. Tapos ayun, kusa na siyang magkaroon ng ugat. Yan. Tapos ito, nung nagtanggal ako dito ng damo, ito, tinanggal ko kasi sobrang kapal na talaga. Nakatabon na siya sa mga brooms ko. Kaya tinanggal ko yung iba at hindi ko pa rin na itanim. Ano na siya, oh. Ayan, oh. Hindi ko pa rin siya na itanim. Ayan. Ang kapal na kasi. So, siguro ano rin, ulitin ko na lang to kaya. Ito, uulitin ko na lang siguro ulit to. Pag hindi na masyadong mainit kasi dry na dry talaga sila, as in ano, pangit yung tubo nila. Tapos itong ano ko dito, oh, yan, kung nakita ninyo, nagmamashi yung dahon niya. Sino ba to? Si Blue Elf. Ayan, nagkakaroon siya ng mga, hindi naman siya ano, dry. Ayan. Bali, 3 na yung nasira dito. Ayan, pangatlo na to sila. Yung dati isa lang, tapos ito, naging 2 na. So, bali 3 na lahat. Tapos, mayroon pa akong 3 na iwan dito na puno. Ayan. Parang ito, oh. Okay pala siya. Ayan. So, sana hindi na to masira. So, ito, linisin ko na lang. Ayan. Kasi sayang, kung pwede nating i-propagate yung dahon, ayun, i-propagate ko na lang. Tapos nandito ko nilagay yung ano, ito, i-update ko kayo kung ano na nangyari dun sa burostil. Ayan yung burostil ko. Yung mga leaf propagation ng burostil, ayan o. Tapos dito banda, ito yung ano, na sunburn na mga dahon. Yan. Diba? Kita na yung mga baby, oh. Nagkaroon na siya ng stem, oh. Yan, may stem na yung baby, diba? Ito, may mga stem na sila. So, ayan yung latest update ng burostil ko. Dito ko sila nilipat kasi ang ano na ngayon, yung sunlight namin, unti-unti na siyang pababa. So, kapag umaga dito, patagilid na yung init. Pagka, ano ng init, pag ganun na. Yan. So, unti-unti na siyang makareceive ng init doon sa loob, sa ilalim. Tapos, yung Douglas Hunt, ayan, nagtanggal na rin ako. Kahapon ko lang to siya tinanggal. Nilagay ko dito sa ilalim. Ayan. Nilagay ko muna siya dito. Ayan. So, galing to sa loob ng mini greenhouse. So, nagtanggal ako ng Douglas Hunt. So, ito is ilagay ko muna dito sa loob. Yan, dito muna sila. Yan. So, dito ko muna siya ipatong. Yan. Tapos, i-arrange ko na lang mamaya. Ganyan. Patayo. Para hindi sila matabunan, hindi maglegi.
So, siguro, itanim ko to sila bukas or sa makalawa. Ayun, kapag may time ako, itanim ko sila. Patuyuin ko lang muna yung kanyang, ano ba to? Yung pinagputulan ko. Ayun. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!